Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Romel ng Draftsman Table. Ngayon, papakita ko sa inyo ngayon paano gumawa ng realistic interior design. Ang sample ko na ginawa dito ay itong bedroom na ito. Ginawa ko sa SketchUp. Then, ito-transfer natin siya sa D5. Meron siyang live sync dito na pipindutin natin itong D5 icon na ito para mapunta tayo sa D5 render. Ang una natin gagawin ay kailangan ayusin muna natin lahat ng ating model, ng ating mga components dito sa SketchUp para kapag nag-render na tayo sa D5 almost complete na ang ating concept at madali nang ayusin, madali nang maglagay ng lighting, ayusin ng materials, at iba pang mga components para maging realistic ang ating design, ang ating render. So, after magawa mo yung mga components, maayos, i-suggest ko din na ayusin na rin yung mga materials specific doon sa components na yon. At iaayos na lang natin yan sa D5 render. So, kapag naayos ng lahat, wag lang kalimutan na maglagay ng scene kasi malaking tulong ito pagdating sa pag nagliligaw na tayo sa space ng 3D rendering. Minsan kailangan lang natin bumalik dun sa normal view. Ang sa akin laking ginagamit is a man's eye view para magkaroon lang siya ng realistic effect. Then pag nagawa na natin to, ipindutin lang natin tong icon na ito, connect to D5 render. Hintayin lang tayo. Yung sa akin naka-open na. So, kinonect ko na lang. So, i-minimize ko lang to para makita nyo ang kagandahan ng live sync. So, ito ang SketchUp. Ito ang D5. So, ngayon pa lang sa D5, almost interesting na yung kanyang light and shadows. Okay? Aayusin na lang natin yan. Medyo makimasahin nyo pa yun. Pero makikita nyo, kapag gumagalaw ako sa SketchUp, nag-aano siya sa D5. Kapag meron kang ginawa dito, meron kang nakalimutan at kailangang ayusin, imumove ko to, ilalagay ko to dito, mag-automatic na siya. Ganun kaganda ang live sync ng D5. In real time. Okay? Pagkatapos yan, balik na tayo dito sa D5 render. Okay? So, ang una natin gagawin, kung alam ko na alam niyo na ang D5, so very basic lang na natin. Nandito yung basic parameters niya. Nandito yung files. Then, ito yung kailangan nyo ngayon pag di pa naka-on yung super resolution, FSR, FPS, booster complex. Ito magpapabilis ng galaw ng inyong FPS, frame per second, para maganda ang inyong workflow. Okay? Then, nandito yung layers, nandito yung imported, tsaka object. Ito yung object na galing sa SketchUp. Then, nandito yung mga parameters, environment, effect, tsaka inspector. Isa-isahin natin yan along way tayo sa pag-render natin dito sa D5. Sa unang gagawin natin is ayusin natin yung display, ay yung ating navigation. Pindutin lang tong icon na to, navigation. Then, pindutin yung fly. Dito, yung magagamit ngayon yung WSD kapag naglalaro tayo ng games. So, W, forward, S, backward, left, A, then D, right. Then, yung mga buttons natin sa keyboard, parang lang din sa mouse, parang lang din sa pag navigate tayo sa SketchUp. Okay? So, ito muna tayo. After that, tatanggalin natin itong export to exposure. Kasi masyadong, para makontrol natin yung exposure ng ating image. Tanggalin natin yan. So, makikita nyo, hindi masyadong bloated yung lighting.
Kasi ang source lang natin ng ilaw is yung sa bintana. Okay? Kaya ito medyo accurate na to, pero ayusin pa natin to para sa ating lighting. So, ayusin natin ngayon. Punta tayo sa environment. Sa exposure muna. Baba natin yan. Then, ang third thing is environment. Ayusin na natin ang ating GI. Global Illumination. Ang daking kong ginagamit pag dito sa interior is HDRI. Meron kang Geo, pwede ka mamili dyan. Ito yung north and south para gumalaw ang ating sun. Custom, pwede rin. Pero sa HDRI muna tayo. Punta na muna sa default. Okay, makukontrol natin ang light. Then, pwede nyo i-rotate. Pwede rin pindurit ng sun kapag gusto nyo nang pumasok ang sun sa inyong interior. Pero sa ngayon kasi hindi pa natin naayos yung materials. So, yun ang susunod muna natin. So, para katulad dun sa SketchUp, kailangan muna natin tayo gumawa ng camera location. Yung best na angle na gusto nating output, dun muna tayo. So, kung gusto nyo gumawa ng camera, dito tayo sa Create New Scene. Click lang natin to kapag na-gusto na natin to, click natin. Then, meron na tayo kahit mag-navigate tayo dyan at naligaw na tayo, gusto natin bumalik ulit sa dati, pindutin nyo lang yan. Once na meron kayong ginalaw dito, halimbawa, environment, ginawa nyong geosky, yan, katulad yan, gusto natin yung light is pumasok sa kwarto, kailangan i-update scene. Kapag hindi nyo update, babalik yan sa una natin yan. Kailangan nyo i-update. Okay? So, halimbawa, katulad yan, hindi ko in-update at kapag ginano ko to, babalik yan sa una nating HDRI. Okay? So, yung fifth method natin ngayon is ayusin natin ang ambient mga lighting. Ang una, ang ating main source ng lighting is yung ating sa window. So, ayusin muna natin yung ating window. Press M para sa materials. Meron na siyang models dito. Materials, particles, scatter, SDRI, at marami pang iba. Pero particular muna tayo sa interior rendering muna. So, materials. Hanapin natin yung glass. So, ang gamit ko nga pa ng D5 as free version. So, minimal lang yung aking mga assets. So, ito, mga pro na yan, hindi ko siya pwedeng click kasi may lalabas na ganyan. So, kailangan ko mag-subscribe. So, dito lang muna tayo sa free version, which is pretty decent na para sa mga starter na katulad natin. So, gamitin ko muna ng normal glass kasi gusto ko lang siya ng plain. Okay? And then, kapag napindot natin to, lalabas ngayon sa inspector, nandito ngayon parameters ng glass. So, nakita natin transparent. Kapag dinap-down mo yan, may mga materials din yan, pero andito yung mga cloth, displacement, card painting, everything. But transparent muna tayo kasi yung ating materials na ngayon. So, pwede mo palitan yung kulay kung gusto mo, pero sa akin plain lang. Yung normals, kita nyo, meron nagkakaroon ng texture ng konti, ng detail, pero sa normal plain lang tayo. Specular, yung reflect niya, refraction, pero sa akin lalagay ko sa CISA 1. Yung smooth ba o hindi, dito tayo sa smooth. Opacity, nasa 0 na siya kasi gusto natin transparent. Kapag ganyan, solid na. Okay? Reflection na lang nakikita. So, ang gagawin natin ngayon is gumawa muna ng light source. Dito tayo, add lights. Ito yung mga corresponding number niya kung gusto nyo shortcut. So, kukuha muna tayo na rectangular. Then, ilagay natin dyan. Then, ito yung orbit.
Then, ilagay natin sa labas. Kapag naligaw na tayo, balik ulit tayo sa scene natin at babalik na tayo dun. So makikita nyo na medyo maganda na yung shadow niya, yung lighting niya, yung distribution ng light, yung ambient light. So ilalakihan lang natin to using dito sa size na to, sa parameters. Yung sizes, ito yung X along X-axis. Yung nga pala yung blue. Then Y-axis yung green. Kasing laki lang ng bintana natin. Okay? So ngayon, ayusin ngayon natin yung intensity. Habang lumalaki ang ating rectangular light, tumataas din yung intensity. Okay? Kapag yan, pag binaba natin, nakikita nyo yung light, nag-iiba rin yung kanyang intensity. Okay? So mag-a-adjust tayo. Balik natin sa dati. Huwag masyadong malinaw. Pero iti-tweak natin yan along the way. Then, apply radius. Kung ilang meters in distance yung kaya niyang i-distribute yung light. Ay nakikita niyo kapag lumalaki, nakikita niyo yung sa object yung light. Yan, sa scene yung light. Okay, sa ngayon yan muna gagawin. Then, lagay ko muna sa blue. Kasi natural light. So, eto, kapag ganun ang nangyayari, bawal nag-navigate kayo at napupunta kayo sa wall, kasi may wall nga yan, balik ulit tayo sa dati, kontrolin natin yung view angle, punta tayo sa scene, naka 40 ngayon, 40mm ang ating camera, lalagay ko sa 32. So, medyo lumayo, nasa 32 na tayo, 32mm, update scene. Okay? Para hindi natin nagbabangga yung wall kapag nag-navigate tayo. So ngayon, medyo maganda na yung distribution. Dito pa lang, maganda na yung distribution. So, aayusin natin ngayon muna yung mga materials na. Okay? Kasi malinaw na ang ating scene. Kapag nalalabuan kayo, punta kayo sa effect, ayusin nyo lang yung exposure. Depende sa gusto nyo, sa prepare nyo. Pero sa ngayon, ayusin, i-brighten mo na exposure para maano natin yung mga material. So, ito, kung gusto ko na yung kanyang material, so ayusin ko na lang siya, press I, lalabas dito sa inspector, ito yung parameters ng cloth na to. Okay, ito yung bago nating roughness. Siyempre, walang ganong makintab. Konti lang. Then, kung gusto nyo baguhin yung kulay, pwede nyo baguhin. Then, sa base color, dito nyo makikita yung iba pang parameters. Nandito yung black and saturation, then hue. Depende na sa inyo yan. Pero hindi ko muna gagalawin, depende na sa inyo. Para sa tutorial na to, so lagay ko lang siya sa normal. Dito lang muna tayo sa base color. Okay? Then, masaya na ako dyan. Blue. Then, ito, gawin ko lang medyo beige ng konti. Yan. So, nakikita nyo, may texture na tayo. Gusto kong lakihan ng konti ito para makita sa perspective. So, ayusin ko rin yung roughness. So, wala siyang shine. So, flat lang siya. Then, punta tayo sa UV. Gusto kong lakihan ng konti. Gusto yung lakihan is, i-rest nyo lang. I-drag nyo lang sa left. Nakikita nyo, lumalaki yung kanyang material texture, yung kanyang maps. So, konti lang. 0.7 or 0.8. Let's say 0.7. Para makita lang sa malayo yung texture ng ating wall. Okay? Then,
Ayusin ko na yung ibang materials. Dito muna tayo. Ito medyo shiny at medyo dark para sa akin. Ito na lang at hindi masyadong gusto kong gayahin tong material na to. Ilagay ko rito. Press I, then click, then duplicate. Itong icon na duplicate. Then nandun na siya. Copy na. Gusto ko lang baguhin yung kanyang shade ng konti, i-dark ng konti. Then, gusto kong itong dark na to ilagay dito sa i-on ko rin yung round corner in case makatulong. Press I uli, then duplicate, then apply sa chair. So, medyo hindi pa masyadong hindi pa ako masaya, pero ayusin natin ng konti. Para lang magkaroon ng separator, pero na dun same hue ng color na beige. Para maging isa lang ang ating konsepto. Actually, ito medyo pa ako, pero sabi natin, i-white ko to. Gusto ko tong i-white. Then, punta ako dito sa black and white. Gusto ko siya. Pero na-maintain niya yung texture. So, natin, buksan natin yung round. Asan yung round? Okay, so medyo light ang ating kulay. Then, gusto ko rin i-material ito, i-gayahin itong material na ito sa aking curtain. So, adjust na natin yung parameters, liitan natin. Kapag malaki, lalong lumiliit. Then, ito kasi blackout ito. Blackout itong ating konsepto rito. So, i-ano ko lang ng shade. I-darken ko lang ng konti. Para lang siya maging separate dun sa wall. Then, malaki ang liitan ko lang material. So, yan. Then, itong ating isang cortina na transparent. Punta tayo sa material, press M, material, then fabric. Punta ulit tayo sa linen solid. Lagyan natin dyan. So, makikita nyo na semi-transparent siya kasi yan yung ating secondary curtain. So, gagawin ko lang siyang light beige, hindi masyadong white. Then, yung opacity, i-light lang natin. Naka 1 siya kanina. Ngayon, lagay ko lang sa 0.6. Ito, depende na sa inyong preference. So, ito, trial and error. Titingnan natin kung kapag na-render na, is okay. Then, balik ulit tayo. Fall off. Gawin nyo lang. So, masaya na muna ako dyan sa fall off na. So, medyo reflective ang ating glass. Ayusin natin yung glass. Baba natin yung specular. Baba natin yung thickness. So, nakalimutan ko tanggalin yung visible in reflection. Nag-reflect. Tanggalin natin. Ayan. So, yan. Then, balik tayo rito. Ayusin natin ibang materials. Bawa ito, gusto kong maging ceramic na to. Press I. Then, custom. Taasan lang natin yung wrap, yung specular.
yung roughness. Lagyan natin yung shine. Yan. So, ceramic na siya. Then, press I. Natin sa iba. Then, punta tayo sa wood. Yung wood, okay na ako dyan. Pero kung gusto nyo palitan, punta lang ito sa parameters na ito. Then, importante yung mga edges. Masyadong sharp. So, i-click natin yung round corner. Para medyo mag-soften, mag-chamfer ng konti. Ayan. So, hindi siya masyadong 90 degrees. So, ngayon pala makikita natin okay na yung ating render, pero maglalagay tayo ng mga lighting tsaka ambient light. Okay? Lighting, maglalagay ako dito sa ceiling. Lagay ako dito tsaka dito. Okay? So, gawa tayo ng warm color na lighting para medyo attractive ang ating ayusin ko lang sa dito ito. Hindi pa ako masaya. Ano po bakit? Okay. Aha. Ito, masyado siya. Naka-glass din pala. Naka-glass ito. Yan. Naka-glass. So, materials muna. Gawin natin ito na outdoor ground. Natural. Tayo ng gravel mouse. Okay. Then, ayusin na natin yung parameters. Ito, medyo light ng konti. Tanggalin natin yung shine. Then, targetin natin. Ito yung background. So, balik ulit tayo sa scene. So, medyo okay na ang ating background. Kanina kasi naka-glass yung grass, kaya sabi ko parang merong nag-reflect. Parang may mali. Okay? So, punta tayo sa light. Gawa tayo ng add lights. So, gawa tayo ng strip lights. So, pwedeng pindutin to. Then, also press number 3 sa keyboard. So, meron na siyang lights. So, once nag-lights, lumapir yung lights, meron ka na rito sa parameters, ma-adjust natin. So, punta na tayo sa gizmo. Adjust lang natin. Lagay natin sa taas. Then, yan. Then, adjust natin yung length. Ito, y-axis. Habaan natin siya. Then, adjust natin yung x, pero medyo lumaki. Kikita nyo, na-adjust yung distribution ng light habang lumalaki siya. So white na yung ating main source. Dapat kahit sa akin magkaroon ng contrast ng warm. Lagay natin sa temperature. Ito yan. Okay. So ngayon, okay na muna yan. Then kapag nasa final na tayo, i-adjust natin kung para maging balance ang ating images. So, either mag-click ka uli nito or i-click mo na lang ito, then press Ctrl D to copy. Ctrl D, then click. So, kung ano yung parameters nito, same lang ng parameters nung dinuplicate natin. Kung gusto natin yan. Pero, syempre, nasa ceiling ka, isa lang parameters niya. So, gusto natin magkaroon ng ganyan. So, makikita natin medyo okay distribution, pero adjust pa natin mamaya
Then, gusto ko rin magkaroon ng light dito. Ito, magkaiba na siya. Pwede ko naman siyang Control D. Punta siya dyan. Adjust ko lang yung gizmo. So, dapat ito medyo maliit. Adjust natin. Hanggang sa makuha natin ang ating gustong mangyari sa ating interior. Kagandahan sa D5, napakadali at maganda ang output. Ayan. So, babaan ko ng konti ito. Intensity, gawin kong 15, hatiin ko lang. Medyo hindi pa rin ako masaya. Gawin kong 5. Kasi parang naglalaban itong dalawang to. Ito, ano lang to. Secondary light para lang sa akin ito. Yan. Then, lighting din ito. Parehas lang siya. Pero, mag-iba yung distribution ng light niya kasi different materials. So, iba yung kanyang magiging output. So, kapag ginawa ko yan, ganyan. So, makikita nyo magiging. So, iba pa rin yung parameters na babaguhin natin. Although, the same yung kanyang pinanggaling na dinuplicate lang. So, difference sa material reflection, mag-iiba talaga. So, masyadong dilaw, masyadong babaguhin lang natin ako. Kasi, nasa wood. Pati yung distribution niya medyo mataas, baguhin natin. Yan. So far so good. Masarap nang i-render. Pero mamaya pa. Pwede na yan. Pwede nang i-render yan para makita yung output niyo. So ito, gusto ko itong gawing emissive. Gusto ko parang lampshade siya. So, click I. I-click nyo lang yung itong sa material na to. Then, emissive. So, then, temperature. Depende na sa gusto nyo. Gusto nyo ng color. Magiging red yan. Pero ako, usually, ginagawa ko lang sa mga emissive ko is yellow. Intensity, depende. Ako, may lang, konti lang. Para lang siya magkaroon na buhay doon sa corner na yun. Then ito, palitan ko lang ito. So, siya maging puti din. Tapos itong glass, meron na tayong glass dito. Sa window, click I, duplicate. Yan. So, may hindi pa realistic, adjust natin yung parameters. Lagyan natin yung thickness, refraction, parang balik. Yeah, specular, dito yung difference. Okay, realistic na yung ating glass. I-copy lang natin dito, lagay dito sa kabila dahil may glass pa rin dito. Ngayon, buhayin lang natin itong part na to. Maglagay lang tayo ng strip lighting. Again, add lights, strip lights, or press number 3. Adjust lang natin sa gusto nating parameters. Ito natin yung halos parehas natin yung kulay dito sa backdrop na to kasi parehas naman siyang wood. Then copy lang natin to,
Control D, then click. Baba lang natin ng konti. Tignan natin ng konti. Tingnan natin kung okay. Yan. Then copy. Kapag gusto natin i-copy, shift. Then, ito. Dun sa arrow. Shift. Then click. Kapag same direction lang, shift. Then, click dun sa arrow na gusto nating direction. Okay. So, may contrast na tayo. Merong light dito. Then, warm lights dito sa side na to. So far, so good. Maganda na ating output. So, ayusin lang natin yung ibang materials. Halimbawa, itong ating gusto kong palitan ito sa D5. So, okay na to. Pero gusto ko pa rin palitan ng dark. Punta tayo sa material, press M. Then, sa wood flooring. Hanapin ko yung may guitar. Kasi ito, maayos na yung kanyang materials. Meron siyang mga ayan. Nakikita niyo yung sinasabi ko. Masyado siyang detail. So, effects. Press I. Parameters. Then, click. Punta tayo sa displacement. Okay. Maganda yung kanyang displacement na lalaro natin dito. Yung height. Okay. Para may natural. Kapag 1, makikita nyo yung pag negative, nakalubog yung mga groove. Pagdating siya shadow, kapit natin na konti. So, pag negative, kapag positive, umaangat yung groove, yung mga profile, ito pailalim. Kaya maganda siya profile, masyadong realistic. Pagdating sa magandang gamit yun sa wood and the bricks. Yan ang kagandahan niya. Pwede natin masyadong maliit ang ating floor, hindi makatotohanan. Yan natin at least mga 0.15 or 0.2 mga planks. 0.15. Ito ina-eyeball ko na lang. Yan. Kasi 2 meters ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Almost 20. So, pag masaya na ako dyan, nakita ko na yung character ng floor, then yung shine, pwede mong palitan yung shine. Masyado makintab na yan. Tulog ako konti. Yan. Then, ito, wala siya dapat na black siya. Ang ating carpet. Idadark ko lang ng konti yung shade niya. Then itong metal, ito gusto ko ito maging gold or bronze. So tingin tayo. So, makikita nyo ito nga pala, kapag may nakita ko yung line, pwede natin adjust sa parameters. Press I, makikita nyo sa offset. Then offset Y, tingnan natin kung ano mangyari. So, pumunta siya sa left, kasi tinaas ko ng konti. So, nawala na yung line. Hanggang sa wala na yung line, satisfied na kayo yun. Kaya gusto nyo pagpataas sa Y-axis naman tayo. Pag may nakita kayo. Minsan, kailangan nyo gamitin yung UV randomizer pag merong mga lines dun sa maps. Ito yung nagpapadelete dun. Hindi naman mostly. Minsan hindi rin, pero kahit pa paano makakatulong.
na mawawala yung mga tuktungan ba. Okay, dito mo tayo sa materials. Then, lalabas tayo sa metal. Sorry. Press M. Materials. Metal. Andito yung mga pre-materials natin. Dito tayo sa gold. Sa brass, brass. Para lumitaw ang kagandahan ng statue natin. So, nakikita nyo yung materials na brass na brass. Yan ang kagandahan ng D5 render. So, i-finalize na natin. So, balik ulit tayo dito. Medyo maliwanag ang ating mga ilaw. Ibaba lang natin ang ating intensity. Okay. Depende na sa inyo yan kung paano. Ako, hindi pa ako masaya. Pero maganda yung distribution nito. Ito masyadong loose. So, maglalagay tayo ng additional light dito. Mga lights natin. Ito, hindi pa natin napapagana. So, press I para lagyan natin emissive yung spotlight. So, nakalagay siya transparent. Kapag transparent siya, lagay nyo lang sa custom. Then, yun na yung lalabas na may visible na yung material. Emissive lang. Then, temperature. Medyo daylight natin ng konti. Yan. Then, maglagay tayo ng spotlight. Spotlight, press 2. So, nakikita nyo, nagkaroon siya ng spotlight doon. Dito yung parameters, intensity, yung cone angle. Nakikita nyo yung cone angle yan. Pero, ako medyo ganyan lang ng konti. Pwede nyo palitan yung IES. Ito yung mga IES na yan. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo IES na prepare nyo. Okay? Pero dito ako muna. Sa IES 3. So, medyo babaan natin yung intensity. Nakita niyo yung light, nakapokus na dun sa mga base. I-shift, then drag. Piliin nyo lang yung araw na gusto nyo kung saan nyo ilalagay. So, masyado malinaw. So, lagay natin sa 10. Yan. So, ngayon, nabuhay na yung ating ilaw dito. So, meron na siyang mga contrast. So, pwede natin i-render to, pero punta rin tayo sa effects. Apply natin yung post-processing. I-exposure ko lang ng konti kasi makikita natin yung background, yung ating environment ay nakasetup sa umaga or paggabi na. So, ayusin lang natin lalo na yung contrast ng shadow between the lights. Ito, depende ako gusto nyo ng medyo warm or daylight. Ako daylight ng konti kasi naka-yellow na ako eh. Then yung shadow para magkaroon ng contrast ng konti. Contrast, shadow, so ayusin ko muna itong ceiling. Hintay ko ng konti. Ay.
lalapit ko konti dun sa page. Yan. Maglagay pa tayo ng isang ambient light. Press 3, square light, sorry. Press 4. 5,000 lang. Naka-millimeter pala tayo. So, 4,000 lang. $3,000. Then, lagay lang natin sa 1. Gawin natin blue temperature. Exposure. Then, update scene. So, ito, gusto ko ng konting bloom para lang magkaroon ng dense saturation. Baba ko ng konti. Then, baba ko lang siya ng konti. Then, vignette. So, masyadong madilim sa part na to, so ayusin natin yung effect sa exposure. Okay. So, i-render na natin. Click lang itong image. Then, pupunta ka sa camera. Parameters. Andito ngayon tayo sa original. Pwedeng 16:9, 2:3, 3:2, 1:1. Original na tayo. 2K or original lang. Ito. Then, channels. Nandito yung ibang output na gusto nyo. Gusto nyo mag-post-production pa sa ibang programs, pero ako hindi na muna. Mabilisan lang to. So, para lang magkaroon tayo ng idea kung gaano kabilis. So, medyo madilim ng konti. Adjust ko lang to. Gawin ko 15. Nandito na tayo sa final natin. Gawin ko lang 40. Ito, pwede ko lang click sabay-sabay. Control, then click. Then, yung intensity niya, same lang naman siyang kinati ko kanina, so pwede yun. So, dahan-dahan ko lang siya i-drag kasi masyado madilim. So, yun. Then, pwede na natin siyang i-render. Sample 1. Overwrite natin. Tayo. Depende na sa computer niyan. Yung sa akin kasi mababa lang ang aking video card, which is 1660 Super. So 6 GB lang siya. Pero ang kagandahan dito is yung frame generation ng NVIDIA, yung kaninang meron sa parameters. So, tumaas ang aking frame per second. Dati, nang wala yun, masyado mabagal ang computer ko. Next video, yung specs naman ng computer ko, kasi gamit ko sa OBS is 1560. RTX 5070 Ti. Then, AM5.
ang gamit ko is AM4 Ryzen 5500, pero yung ating RAM is 64 gig na memory. Tapos gaming RAM ito, so na-overclock ko. So antay lang tayo, din i-adjust natin. So nakalimutan ko palang sabihin, nakatabi niya yung ating walls. So hindi ako naka-perspective ng maayos. Dapat na pipindutin ko is F8. F8, press F8. Yan. Press F8 para dumiretso ang ating mga walls. So, i-render ko ulit. Sample lang. So kapag hindi pa kayo masaya sa output, pwede pa mag-adjust ng mga lighting, materials. So napakadali gawin dito sa D5. So hindi siguro ako masyadong with less than 30 minutes kaya gumawa ng magandang output. So malaking tulong ang D5 render sa ating mga draftsman, sa ating mga CAD operator, mga 3D artists, na mga nagsisimula pa lang, sa mga estudyante, na-explore niya, hindi kayo kagad maghihintay na matagal. Tsaka on the spot, makikita niyo yung konsepto niyo, kung tama o hindi. Dahil na pagdating sa interior, meron kayong susundin ng mga concept board, at malaking tulong yan. Tapos ito, i-edit natin ng konti, pero hindi ako gagamit ng Photoshop. Yung Windows editing na yung sa photo editor ng Windows 11 na kung mabilisan lang at hindi masyadong picky yung actually, kapag nakita ng client ito, magiging masaya na sila eh. Sa atin lang naman mga arkitekto o kaya mga artists, makikita natin yung slight difference eh. Pero pagdating sa mga client naman na hindi masyadong matalas ang mga mata, katulad natin mga designer at arkitekto, sa kanila okay na to, lalo na kapag gumawa kayo ng animation. Napakadaling animation to. Gagawa rin ako ibang tutorial regarding doon. So sobrang dali lang talaga ng D5. Kahit yung ibang programs napakadali din, pero mas pinili ko tong D5 kasi unang-una is free. Download nyo lang, then minimal lang yung mga asset, pero makakagawa na kayo ng output na ganito. Open lang natin yung folder. So ito na ang ating output. So initial pa lang, walang editing, medyo okay. Ang ano lang dito yung aking cloth at hindi masyadong na sa model. Pero kapag nakakuha tayo ng model na mas maganda, na mas smooth, mas magiging realistic ito. Pero at least, napakaganda na ng output na to. Realistic na. Pang magazine ba? So, ito na tayo sa photo ng Windows. I-edit lang natin. Usually, sa adjustment ako pupunta, i-drop ko masyado yung shadow. Gusto ko kasi yung contrast. Yung contrast na dito sa mga gilid, laban dito, na masyadong maganda yung effect sa akin. Then yung vignette ulit, lalagyan ko pag yung vignette. Sorry. Konti lang. Nakikita niyo sa mga corners niya, magkaroon lang siya ng shadow, pero malambot ang kanyang pagkaka. Then yung highlights, depende sa inyo, masyadong bloated na yan. Konti lang, baba. Then contrast ulit. Nakikita nyo yung dilaw. Nabubuhay yung dilaw. Nagiging dramatic ng konti. Then exposure. Ang lumiwanag ng ating mga shadows. Then, little bit warm. Para yung mga walls natin. Kita yung walls, nag-warm ng konti.
Yung sharp, hindi muna kasi gusto kong lumambot. Pag ginanyan, masyadong pangit na. Then, a little filter. Little bit of filter. Warm contrast ang laging ginagamit. Or calm. Ikita niyo yung diferensya. Dito pa lang yan sa Windows pero maganda na. Ang kagandahan dito sa calm na ito, calm, is para siyang cinematic. Yung black niya nagiging parang gray. Warm contrast. Pero dito ako madalas sa warm contrast or calm. Dito muna ako sa calm. Then, save as copy. Sample adjusted. So, bubuksan natin yan. Ito yung sample adjusted. Ito yung una natin ginawa. So, pwede natin ilagay sa Facebook. Pag malaki na natin, ito ang ating gawa for the na output ng ating perspective. So, thank you sa hanggang sa the end. Natapos mo ang aking tutorial. Sana meron ka natutunan at makatulong ito sa iyo sa trabaho mo at mabuhay tayong lahat. Salamat.